Ang patuloy na pagdami ng mga barko ng Chinese Maritime Militia malapit sa Palawan ay nag-trigger ng isang Emergency Security Cabinet session habang sinusuri namin ang mga taktikal na implikasyon ng mga gray zone na maniobra na ito. Sinusuri namin ang tugon ng Department of National Defense sa pangingimasok na ito na tinatamasa kung ang mga provokasyon na ito ay nangangailangan ng mas mataas na postura ng hukbong dagat upang ipagtanggol ang mga karapatan ng soberanya sa loob ng Palawan at ng West Philippine Sea. At kahapon lamang, April 1, 2026, kinumpirma ng ilang mga malalaking local news media outlet sa bansa ang ulat ng isang partikular na emerhensyang pulong ng mga gabinete na humiling ng pambansang intervensyon sa isang bagong napakalaking presensya ng mga Chinese militia vessel sa Palawan. Gayunpaman, ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard ay nagmarka kumakailan ng matinding pagtaas sa aktibidad ng sasakyang pandagat ng China sa West Philippine Sea na may mga ulat na lumabas kumakailan lamang noong March 31, 2026. Iniulat ng Armed Forces of the Philippines ang pagsubaybay sa 70 na mga hindi autorisadong barko ng China sa mga pangunahing dagat ng Palawan na may layo lamang na 24 nautical miles mula sa pampang nito sa buong buwan ng Marso ng taong ding ito ng 2026. Sinabi ng mga opisyal ng militar na maaaring sinasamantala ng China ang pandaigdigang atensyon sa mga kaguluhan sa gitnang silangan para paitingin ang mga aktibidad nito at pangikipit sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at sa riyon. Ang mga ulat mula sa huling bahagi ng Marso ay nagpapahiwatig ng isang Chinese flotilla kabilang ang isang survey ship at 6 na militia escort na naglayag malapit sa 25 hanggang 40 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan. Noong unang bahagi ng buwan ng Marso, isang barko ng Chinese Navy ang iniulat na itinuro ang fire control radar nito patungo sa isang patrol vessel ng Pilipinas malapit sa Sabina Shoal. Humigit kumulang 100 kilometers lamang layo mula sa Palawan. Bagamat hindi pa na publiko ngayon ang isang emergency meeting, ang administrasyon ay gumawa ng ilang matataas na antas na aksyon kumakailan upang tugunan ang dumaraming presensya. Ang Executive Order 111 na nilagdaan noong March 26 ay pinalalakas ng kautosan nito ang administrasyon, pamamahala at soberanya sa may 130 mga tampok sa Kalayaan Island Group sa Palawan. At nito lamang March 28, ang mga opisyal ng Pilipinas at ng China ay nagsagawa ng 2 araw na bilateral meeting na pagpapalitan sa Guangzhou, China, kung saan ang Pilipinas ay matatag na payag ng mga alalahanin sa mga insidente na nakakaapekto sa kaligtasan ng mga tauhan at mangingisda nito sa West Philippine Sea.